nyo kung anong klaseng hearing yung kinandak ng Senate. Tapos tingnan ninyo yung mga congressman natin kung paano sila magtanong diyan sa mga yan. Oh, play. Tayong Pilipino, mukhang nahihinaan po tayo sa management ng NBP. With respect, ako po ay civil engineer at masyado po tayong nababagalan na 8 lamang septic tanks hindi pa ma-inspect. Baka po ayaw nating i-priority ito dahil baka meron din naman tayong pinoproteksyonan na tayo ay may kinasasangkutan dito. Kailan po kayo nag-assume as Director General ng Bureau of Collection? Your Honor, Mr. Chair, October 24, 2022. October 24, 2022. 2022. Your Honor. Yes. Base po doon sa report ninyo, Mr. Chair, ang land area po ng New Bilibid Prison is 375.71 hectares. Tama po? Yes, Your Honor. More or less, Your Honor. More or less. Ano po ang area ng facilities? Ano po ang area na occupied po ng facilities ng NBP? First, yung aming admin building, which is about... No, Mr. Chair. Total facilities. Total area occupied by NBP facilities. More or less, Your Honor, mga 20 hectares po. Pagsama-samahin yung maximum, admin building, minimum, tsaka medium. 20 hectares. Yes, Your Honor. More or less. Yes, Your Honor. Okay. Meron po bang CCTV ang facilities ng NBP? Nung umupo ako, pinalagyan ko po kasi wala pong dati wala po, pero ngayon dahan-dahan po nilalagyan ang mga facilities. Paanong dahan-dahan po? Kasi po we are working on our very limited budget po. Pinalalabas na lang namin na nire-repair yung mga, kasi po nung dumating po ako, may mga CCTV pero hindi po gumagana. So pinapalitan po namin isa-isa yung mga nakalagay na pero hindi na po gumagana. In terms of quantity, more or less ilan in percent po, percentage? More or less, Mr. Chair, ilang percent na po ang na-install na CCTV? Mga more or less mga 20 to 25% na po ang nailagay ng mga CCTV sa around Bucor headquarters. More or less 20% CCTV installed within NBP facilities. Overall, magkano po ang estimated cost ng CCTV para makumpleto po? Siguro po, Your Honor, abutin ako ng mga hanggang 25 to 30 million para malagyan po lahat ng CCTV sa Bucor. Yung po bang CCTV installed which is around 20%, na-cover po ba niya yung area wherein nandun po si PDL Cataroha? Wala po. Ang priority ko po yung main gate, mga gates po para makita kung yung mga tao na lumalabas-pasok. Pero yan, tinan mo ano ba yung reason bakit sila nag-conduct ng investigation? May nawala. May nawalang PDL. Tapos nagsimulang magkalkal dyan sa septic tank dahil kay Boying Rimulya. Hindi naman dapat kinakalkal yung septic tank. Kung hindi dahil dun sa aso na nung pinaamoy daw yung damit, dali-dali daw tumakbo dun sa imbornal. Tapos kumahol daw dun. Yun na, dun na nagkaroon ng involvement yung nananahimik na septic tank. Yung aso, di nila naintindihan na inamoy nung aso yung damit, siguro amoy imbornal. Kaya pumunta yung aso doon sa kaparehas na amoy, which is yung septic tank. Ganun ang inamoy nung aso siguro. Pero naniwala yung si Boying dahil doon sa statement ni Boying na nakita sa septic tank yung dahil doon sa aso, ang galing ng aso. Nagmamadali, nagkukumahog yung aso, pumunta ron, kumahol-kahol. So ibig sabihin nandoon. So naniwala sila sa aso, ayun. Kaya nagkaroon ng
septic tank issue. Pero ang punto talaga dito is nawawala yung tawag diyan, nawawala yung PDL na yun at hanggang ngayon hindi pa nila alam paano nakatakas, hindi nga nila alam kung talaga nakatakas, kung patay na. Hanggang ngayon wala pa, ang tagal-tagal na. Pero sabi ko nga sa inyo, yung mga doon kay Tebes, yung mga pumatay daw kay Governor Digamo, dali-dali nahanap nila kagad yun. Sumakay pa ng helicopter yun, ha? Sumakay pa ng helicopter yun, pero nahuli pa rin nila. Pero ito, nag-iisang PDL, hindi nila mahanap-hanap. Kaya nagkaroon ng investigasyon dahil dun sa nawawala. Ano na yung pinag-uusapan sa Senado? Pinag-uusapan baka, yung GCash. Hindi ba parang alam mo yun, medyo ewan? So, doon po sa looban, wala po akong CCTV. Mr. Chair, naitanong ko po ito, no? Kasi po, kung ang pag-uusapan ay dedikasyon sa public service at pagmamahal sa mga PDL, napakaganda po na priority ninyo ito para sa ganung pamamaraan po, protektado sila at the same time, mababantayan din po natin yung ilang mga tiwali nating kasama. And Mr. Chair, kung may CCTV po ang NBP, palagay ko po, after na ma-report na missing, unaccounted si Mr. Cataroha, na-find out na agad. Ibig sabihin po, milyones yung ating pondo, napaka-basic nitong CCTV, yun nga mga maliliit po na karinderya, tindahan, may CCTV. So, Mr. Chair, pare-pareho tayong Pilipino. Mukhang nahihinaan po tayo sa management ng NBP. Ang problema. Sasabihin niya, kasi nung dumating ako dito, ganyan na yung ganyan na yung Bucor eh. Yan na yung CCTV niyan eh. Hindi naman ako may kasalanan niya, si Bantag. Yun na naman sasabihin niyan. Dahil kung ang pag-uusapan po ay security, protection, and dedication to service, dapat po sana, with all due respect, unang-unang naisip po ninyo ito. So, I think, Mr. Chair. Tsaka sa totoo lang, CCTV, ano yun? Standard yun. Standard yun sa, sa mga kulungan, sa mga mall nga, merong CCTV. Yan pa kaya kulungan, puro kriminal yun na nyo dyan, tapos kulang pa kayo sa manpower. So, kailangan nyo talaga ng napakaraming CCTVs. Kasi, kung halimbawa, nandito kayo, tapos nakita nyo isang CCTV, hindi gumagana. Di ba sa pelikula, natataranta sila pagka kumurap lang yung CCTV? Dapat yun yung pinaka-importante. Kulungan yan. Dapat buong facility na yan, meron talagang CCTV. Wala. Yari tayo dyan. Kung hindi ito bibigyan ng priority attention, yung pong mga problema, issues and concerns involving personnel of NBP and our PDLs, paulit-ulit po itong mangyayari. And maybe, sana mali ako. Ganyan dapat. Kung gusto mo, bilang isang mambabatas na magkaroon ng pagbabago in aid of legislation, mayroon tayong solusyon, yan yung mga sinisilip mo na mga bagay. Hindi yung nagpunta ako sa huling punta ko doon, yung mga chicks, tinatawag ako. Hindi yung mga ganong istoryahe. Baka po ayaw nating i-priority ito dahil baka meron din naman tayong pinoproteksyonan na tayo ay may kinasasangkutan dito. And Mr. Chair, ito po ay July 15, 2023. Reported and accounted ang PDL na si Mr. Cataroha. Ano na po ang status ngayon? Una po, Mr. Chair, I'd like to say that for this year or the 2024 po, nag-allocate po ang DBM ng 100 million for CCTV. Excuse po, Mr. Chair. Ang tinatanong ko po, reported and accounted si PDL Cataroha. Ang sinasabi ko kasi tatapang ang gulo-gulo mo kasi may tinatanong sa'yo, hindi mo sinasagot Nasanay ka kay Bato Si Bato kasi may si Tolentino may tinatanong tungkol dun sa drugs nung nakaraan. Ang sinagot niya yung 700 na tinanggal na na mga bantay, Bucor Bucor personnel
July 15. My question, Mr. Chair, is ano po ang status? Ang status po niya ay missing hanggat hindi po namin nabubuksan lahat ng septic tank at nagalugad yung lahat ng lugar sa New Bilibid Prison, ay dinideclare po namin ng missing. Ngayon, kung talagang nabuksan na lahat po yan at wala po siyang, hindi po siya makita talaga, i-declare po namin siya na nakatakas. More or less, Missing pa din, missing. Or a wound. Mr. Chair, ang septic tanks within NBP? More or less. More or less po, 8 or 9. Siyam. Ito po bang mga septic tanks na ito is built within the area? Ito po ba ay na-construct within the area of yung bang, di ba, sa ating bahay, ang septic tank nasa labas? Or ito pong septic tanks na pinag-uusapan natin is within the building? Opo, Your Honor, Mr. Chair, within the maximum security compound sa quadrant 1, meron pong 2, quadrant 2, 2. Yes, excuse me, General Katapang, Mr. Chair, hindi ko po kailangan ng detalye. Sabi po ninyo, ang tanong po, ito po bang septic tanks within the Opo, within po. loob ng building Opo, or within the compound? Within the 10-hectare compound po, Your Honor. Okay, Mr. Chair, 8 lang yung septic tanks, di po ba? Opo, Your Honor. Mr. Chair, with all due respect, ako po ay civil engineer. At masyado po tayong nababagalan na 8 lamang septic tanks, hindi pa ma-inspect. Ano po? So, with respect to... Actually, hindi mo kailangang bakbakin yung septic tank. 8 lang yun. Higupin mo yung laman nung lahat nung 8 na yun. Siguro 8 truck lang yun. Higupin mo lahat yung laman nung 3, ay nung 8. Makakalalaman mo na nandun ba siya o wala May buto ba dun o wala Di ba? Ang tagal-tagal na. Chicken Joy pa lang na buto yung nakikita nyo. Wala pang buto ng tao. So kung wala siya sa mga septic tank na kinahulan ng aso, dahil nagtiwala kayo sa aso, so asan siya? General Katapang, sir, Mr. Chair, masyado. Actually, naniniwala si Bato na deads na to at binaon na. Ang tanong, anong bang atraso nito para patayin siya dyan sa loob? Mabagal po ang NBP. And Kasi kung may pangkat ito, tinanong na yung pangkat, sa tingin mo, ba't mawawala to? Ano ba to? Tumakas to or pinatay to dyan? Kasi kung pinatay to dyan, ikaw bilang pangkat leader, alam mo siguro kung ano yung mga atraso nito sa kalabang mga grupo, di ba? Kasi kung may papatay dyan, kayo o yung kalabang grupo. So, ano bang atraso nito sa inyo? Kung wala, anong atraso nito dun sa mga kalabang grupo sa tingin mo bilang pangkat leader? So, hindi mo alam. So, likely nakatakas to. Ganun lang naman yun Kasi po dito sa inyong data, you have 30,701 PDLs. Tama po. Sa NBP. Opo. And the capacity is 6,435 PDLs only. Yes, Mr. Chair. Yes, Your Honor. And Mr. Chair, ang occupancy rate po ng NBP is around 477%. Meaning, meron po ditong congestion rate na 321%. Mr. Chair, ano po ang plano ba dito ng NBP dito sa congestion rate na ito? Mr. Chair, Your Honor, ang intention po talaga is ilipat na po sila isara na po ang New Bilibid Prison maximum, medium, and minimum at ilipat po sila sa mga regional prison and penal farm na available at hopefully by 2028 po sarado na po ang ating New Bilibid Prison when it comes to the maximum, minimum, and medium security compound. Bakit kaya gusto nilang Kasi prime prime location yan, Muntinlupa. Nandiyo dyan, malapit dyan yung Ayala, Alabang, ganyan. Yung mga mall, may highway na dyan, yung MCX, di ba? Anong balak niyo dyan sa Bucor dyan? Aalisin niyo yung mga presyo dyan para ibenta niyo ba yung property na yan? Or
ayuan nyo ng mall dyan? Ano bang plano nyo dyan? Ba't gusto nyong ipasara yan for the longest time? Kasi ganito yan it's an asset na meron kang bilibid, meron kang kulungan dyan. Hindi ba nga kulang nga tayo sa kulungan? Bakit ka magsasara ng kulungan? Di mag-construct pa tayo ng mas marami pang kulungan elsewhere kesa isara mo to tapos ililipat mo, di mako-congest din yung mga yung mga paglilipatan mo sa mga yan kasi marami pa ding mga kriminal sa susunod na makukulong. So imbis na nagdagdag tayo ng mga kulungan, nagbawas ka kasi tatanggalin mo at isasara mo yung bilibid. Anong katanghan yun? Hindi ba dapat yung bilibid panatilihin nyo pa rin yan kasi kulungan na yan eh. Hindi ba, ipanatilihin nyo lang yung bilibid dun sa numero. Halimbawa, kung ang capacity ng bilibid is 10,000, o di i-keep nyo lang yung 10,000. At least, yun lang ang gawin niyo. Bakit kailangan tanggalin nyo lahat yung tao dyan, ilipat nyo sa ibang kulungan, isara nyo yan, o di nabawasan tayo ng kulungan, hindi tayo nadagdagan ng kulungan. Ang labo eh. Ang labo ng plano. Ang labo ng plano na yun. So nabanggit po ninyo, by the way, meron na po kayong budget approved previous year para sa capital outlay, construction of buildings and facilities. Tama po ba, Mr. Chair? 200 million, sir, for this. 200 million po, Mr. Chair, Your Honor, for this year. Okay, thank you. More or less, ilan po na PDLs ang mako-occupy ng buildings na doon sa na-approve na budget for the additional facilities? Kasi nga po, iniwasan na yung congestion rate. Ang kaya lang po niyan, mga 500 to 600 po. Kasi isang building po, nagkahalaga ng 150 million. Ilan po ang ma-occupy nun? Mga 500 po to 600 PDL dun sa allocated na 200 million. 200 million. Anyway, magko-compute pa ako by per capita. Ano po? So, Mr. Chair, yun lamang po at yung ibang mga honorable colleagues ay medyo iba na yung tingin sa akin. No? At masyado na yung mahaba na itanong ko. I-reiterate ko lang po, Mr. Chair, if I may, dapat po sana i-priority ng NBP ang yun, palakpakan. So yan yung isang balita na napakaganda kasi tinan mo, simple lang. Pag sumasagot ng palpak, pag sumasagot ng malayo, i-correct mo. Teka, that's not my the answer to my question. If the question is answerable by yes or no, you should just answer yes or no. Wala nang paligoy-ligoy.